Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga mainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang pagtanggal ng US SEC ng civil action laban kay Ripple mula sa kanilang website. Dahil dito maraming crypto enthusiast ang nag-isip na baka may naganap ng settlement. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod nito? At ano po ang epekto nito sa para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Kaya yan po ang siyang pag-uusapan po natin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayon po sa isang ex-post ng crypto expert na si Ash, napansin ng publiko na wala na ang press release tungkol sa kaso ng SEC laban kay Ripple sa kanilang website. Kapag sinubukan mong i-search ang Ripple sa litigation release section ng website ng SEC, wala kang makikitang resulta. Kung hindi mo alam, ang litigation release section ay naglalaman po ng mga press releases tungkol sa mga civil actions na isinampa ng SEC sa mga federal courts. Noong December 22, 2020, in-announce ng SEC na kinasuhan po nila ang Ripple sa isang New York District Court. Pero ngayon ay tila tinanggal na nila ang announcement na ito mula sa kanilang website. Ngayon ay ano ang dahilan ng pagtanggal nito? May paliwanag ang community notes ng ex-post na ito. Ayon dito, tinanggal ng SEC ang press release ng Ripple lawsuit dahil ang kaso ay umusad na sa Court of Appeals para sa Second Circuit. Karaniwan, ang litigation release section ng SEC ay nakatuon lamang sa mga kaso na nasa Federal District Courts. Dahil nasa Second Circuit na ang kaso, pinili ng SEC na alisin ito mula sa section na iyon. Hindi ito isang bagong pangyayari dahil nangyari na rin ito sa ibang kaso tulad ng enforcement action laban kay Ginoong Aaron Govil. Yan, aktibo pa ba ang kaso ng Ripple sa Second Circuit? At oo naman, aktibo pa rin ang kaso ng Ripple sa Court of Appeals for the Second Circuit. Noong January 15, 2025 ay nagsubmit po ang SEC ng kanilang opening appeal brief para subukang baliktarin ang ruling ng District Court. Ang ruling na ito ay nagbigay ng partial victory sa Ripple kaugnay po ng kanilang programmatic sales at iba pang distributions ng XRP. Sa kabilang banda ay nakatakdang mag-submit ang Ripple ng kanilang responses sa paparating na April 16, 2025. Kapag naaprubahan, ipapasa po nila ang kanilang reply brief na tutugon sa mga argumento ng SEC. Layunin po ng Ripple na mapanatili ang kanilang tagumpay sa Second Circuit. Hindi lang iyon, sinisikap din ng Ripple na baliktarin ang ruling ng District Court noong taong 2023 na nagdeklara na ang kanilang mga sales kay XRP sa mga institutional clients ay investment contracts. Dahil dito ay pinagmulta ang Ripple ng $125 million. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Ayan, para sa ating mga Pinoy na nag-i-invest o nagtitrade kay XRP, mahalaga pong malaman na hindi pa tapos ang legal battle na ito. Bagamat mukhang positibo ang ilang developments para kay Ripple, dapat pa rin tayong maging maingat. Ang mga ganitong legal na usapin ay maaring makaapekto sa presyo ng XRP at saka sa overall market sentiment. Kung ikaw ay isang trader, magandang bantayan ang mga susunod na updates tungkol sa kaso. Para naman sa mga long-term investors, maaaring hindi ito gaanong makaapekto sa ating investment kung naniniwala po tayo sa long-term potential na XRP. At yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabila ng mga legal na hamon, nananatiling matatag ang Ripple. Ang pagtanggal po ng kaso mula sa SEC website ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Ngunit isa itong mahalagang indikasyon na umuusad na ito sa mas mataas na korte.
Malagang manatiling updated at saka informed sa mga ganitong balita dahil malaki po ang epekto nito sa ating mga investment decisions. Tandaan din natin na hindi ito financial advice. Sa huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung paano mo hahawakan ang iyong crypto investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.